Mapagpalang araw po mga ka-reels, mga ka-FB, mga ka-YouTube. Aya't nga po't magba-Bible study kami. Ayan nga pala yung aking nanay at ang aking mga tiyahin. At yun nga po kasama ko kanina, yung po yung aking dadadi na nakasama sana namin magba-Bible study. Kaso, nahuli po siya ng kanyang apo kaya naiwan siya. Pero kami po ay natuloy naman. At ayan nga po. Ayan nga po ang aking nanay, aking dadang Mila, at ang aking dada Nene na siya namin dinalaw dahil siya po ay nagkasakit niya po. Siya daw po ay may cancer. At yan nga po sa mga panahon na yan, nagpaplano na po siyang magpa-opera. Kaya naman, si Doña Raquel po ay nag-aya na ipag-pray daw po sila. Kaya sinama namin ang aming team Temple of Praise para po mag-Bible study sa kanila. Kasi sa buhay po natin, yung po yung pinaka-the best. Sabi nga, nasa atin man ang lahat ng kayamanan sa mundo, iiwanan po natin lahat yan. At ang Panginoon po ang siya nating pupuntahan. Kaya siya po ang dapat nating ipanguna sa ating buhay. Sabi nga po dyan, di po ba, na lahat ng bagay sa mundo ay maglalaw. Ngunit ang salita ng Panginoon at ang Diyos ay hindi kailanman. Kaya naman yun ang pinaka-the best na kayamanang ating maipamamahagi. Kaya naman sama-sama kami ng Temple of Praise Cabiao na pumunta po sa lugar na yan. At ayun nga po, nagmistula pong reunion ng amin pong pagpunta riyan. At nakakatuwa nga po na sa mga edad po nila nang malaman po namin, edad 69, 68, 70, 76 ang mga edad nila, na isang pagpapalang nagmumula sa Diyos ang masasabi mo, dahil talaga namang nakaka-bless. At 7 dekada na silang pinagkalooban ng ating Panginoon. At ayun nga po, hindi po nasayang ang 7 dekada na yon, dahil ayan, at sila po ay tumanggap sa ating Panginoon. Bilang Diyos at ng buhay po natin. Maaaring tinanggap na natin po siya, pero sa mga po ito tayo timanalangin bilang pagtanggap na kung saan yung siguraduhan yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, na kung saan sabi ng salita ng Diyos, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay di mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di po, tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin bilang sino po yung gusto tumanggap sa ating Panginoon Kristo. Dahil po kung lang po tayo at gusto tumanggap, kasabay po tayo sa isang panalangin na kung saan buksan po natin yung ating puso. Sa pagkakita na natin panalangin, dami po natin ang presensya ng ating Diyos, ang banal na Espiritu na nangungusap sa atin sa umaga po, sa hapon po ito, na tanggapin po natin bilang Diyos at pagkakas ng ating Panginoon. Amen. Dito, kapag po sinabi ko, ulitin niyo po, no? Hallelujah. Sige po, Panginoong Jesus, salamat po. Salamat po sa yung mga salita sa iyong mga salita. na ating narinig. Aking narinig. Pinupuksan ko po ng ating puso, tinatanggap kita bilang Diyos ko at nagpapagligtas ng ating buhay. Patawarin po ako sa aking nagawang kasalanan mula pagkabata hanggang sa ngayon. Sulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Mula ngayon, ako'y maglilingkod sa iyo. Amen. So, sabi nga po dito, no? Dito sa John chapter 6 verse 7, tandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Amen. At sa ginawa po natin ngayon na nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, balik po manalangin, tapos yun po yung mga pre-request sa gusto natin, yung ating mga pre-request. Alam mo kayo na sa mga katawan ng tapo natin, sabi nga po yung sa Matthew chapter 9 verse 7, na kung saan may dalawang bulag, ito po yung lagi pong binabanggit po ang
Kristo na binabanggit. Walang ibang magpapagaling sa atin. Walang iba ang ating Panginoon Yesus Kristo. Kaya nga po doon yung dalawang bulag, nung nakita po si Jesus, sabi ng Panginoon, mahabag ka sa akin, pagalingin mo kami. At sabi ng Panginoong Yesus, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Sabi po ng dalawang bulag, oo Panginoon, magagawa ko. Magagawa ito. So sabi ng Panginoon, alinsunod sa iyong pananampalataya ang siyang mangyayari. Hindi ko ng Panginoon ang kanilang mga mata at sila'y nakakita. So sa mga oras po nito, ano man po yung mga karamdaman natin, habang po ako nanalangin, ang mga part ng katawan po natin na mahina, ang sinasabi po ng Bible, walang iba ang magpapagaling, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng iyong pananampalataya sa Kanya. Gagamitin lang yung mga doktor, instrumento lang po kami mga doktor, pero ang tunay nagpapagaling, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang Lord Jesus. Hindi po, habang po tayo ay bago po manalangin ng mga kagalingan, pawitin po natin yung kay buti-buti mo. Amen? Sa bawat isa po na narito, dalhin po natin ang presensya ng ating Diyos na kung saan tayo po ay magpupuri sa Kanya. Ano man po yung mga part ng katawan ng katawan natin na may karamdaman, sambihin po natin na tayo pinagaling ng ating Panginoon. Katawan po natin. Part ng katawan po natin na mahina. Iko, awin po natin yung po natin. Amen. Hallelujah. Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, bawat araw, ay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Amen. At pagkatapos nga po ng aming pagpipray at saka po pagkanta sa ating Panginoon sa panguna po ng ating pastor, ayan nga po at nagchika-chika na po kaming mga mag-anak at pinamerienda pa nga po kami ng aking tita. At ayan nga po at kami ay meriendahan na dyan sa oras na yan. Nakakatuwa po, talagang nagmistula po kaming reunion na nag-Bible study sa panahon na yan. Kaya nagpapasalamat po kami sa Panginoon at itinulot niyo po ang pangyayaring ito na nagkasama-sama po kaming lahat na magpipinsan at ang aking mga tiyahin. At yun nga po, sa nakabe-bless po nilang edad ay hindi po nagpabaya ang ating Panginoon upang hindi siya makilala at tanggapin ang aming mga tiyahin to. Salamat at sa Panginoon po ang papuri at pasasalamat. At ayan, talaga enjoy na enjoy po kami ng mga time niyan sa pagchichikahan. At yun nga po, syempre hindi po mawawala ang aming picture-picture. Pakikita ko po sa inyo ngayon ang aming mga picture na nakatutuwa, na buo po yung magkakapatid na buhay at kasama po yung aking nanay
na nagkaroon kami ng banding reunion Bible study sama-sama na. At ayan nga po ang kanilang chika minute. Parang kasi nga po yung aking tiyahin na yun, yung si Dadang Mila, yan, kumidahan ng nanay ko. Doon po sila nakatira kasi ngayon sa Cavite. Kaya naman napakadalang nilang mga kita-kitang magkakapatid. Kung di pa nagkasakit, ayan, hindi po kami magkikita-kita dyan. Nagkasakit lang po yung asawa niya, kaya naman andyan at talaga namang siyang naging banding pa. Bagamat pangit, sabi nga, ng pamamaraan, pero maganda naman ang ibinunga. Dahil ayan nga, nakapagbakasyon sila ng matagal-tagal dito sa amin. At yun nga, nakapag-Bible study na at naka-reunion pa silang magkakapatid. At magpipinsan pala. Ayan ang kabuuan ng aming sama-samang pagkukumustahan at pagpapaalaman. Yung kanilang picture mamaya. Ayan nga po ang pagpapaalaman namin. Babus! Para tayong nag-reunion. Ako, wala pa rin, wala. Tapos na reunion. Para tayong nag-reunion na. Bible study pero parang nag-reunion. Video, Miyerkules. Sa video daw, Miyerkules. Video, Miyerkules. May tanda. Bye-bye. Ayan, no. Bye-bye. Ano? Uwi na po kami. At ito nga po ang aming mga picture ng aming mga tita at nanay. Ayan po ang aming kaganapan ng bago kami magkahiwa-hiwalay. Nagtanda muna po kami ng selfie kaya para po talaga reunion. Salamat po sa bawat isa na nanonood po ng aking vlogan. Salamat. Nag-enjoy po sana kayo. Salamat ulit.